panahon na ang hari ng Brabania ay nagkaroon ng masamang panaginip. Ito ay ang bunsong anak niya ay binubugbog ng dalawang tampalasan at dahil dito, nagkasakit ang hari. Hindi dapat mangyari yun! Ano ang nangyayari sa iyo? Tawagin yung mga doktor! Bilis! Ano po ang problema ng mahal na hari? May kasakit ang mahal na hari. Gawin mo ang lahat para makuha kung anong lunas ito. Gagawin ko po ang lahat, mahal na Reyna. Mahal na Reyna, di ko po alam ang mga sakit ng mahal na hari. Nakakalis. Manarina, meron pong doktor na nakakaalam ng gamot sa sakit ng hari. Dalhin mo siya dito. Bilis! Tingnan mo siya. Alam ko na po mahal na rin na yung lunas sa sakit ng mahal na hari. Ano yun? Ito ay ang awit lamang ng Ibong Adarna na matatagpuan sa kabundukan ng Tabor na nasa puno ng Pedras Platas. At kapag nakuha niya ito, ang mahal na hari ay gagaling. Maraming salamat, Doktor. Sunod po, Ama. Handa niyo ang aking mga kabayo. Opo, mahal na prinsipe. Nabighani siya sa tila hiwagang bumabalot sa puno. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang magandang tinig ng Adarna ay nakapagpaantok kay Don Pedro. Nagbawas ang Adarna at napatakan ang prinsipe, kaya't siya'y nagiging bato. Ihanda niyo ang mga gamit ko. Limang buwan. Naglakbay ang prinsipe hanggang sa marating niya ang kabundukan ng Tabor. Namangha siya nang makita ang ganda ng puno ng Pedras Platas. Mataman niya pinakinggan ang awit ng Ibong Adarna. Naramdaman niya ang matinding pagkaantok kung kaya't hindi niya nailagan ang dumi ng ibon. Katulad ng panganay na kapatid, nagiging bato rin siya. Ina, Ama, humingi po ako ng benisyon. Permiso upang huli ng buhay. Hindi pwede. Masyado ko bang bata para doon. Gusto mo maging katulad sa mga kapatid mo na hindi na nakauwi o bumalik dito sa Brabania? Kung hindi po kayo papayag, aalis na po. Sige, papayag na ako. Salamat. Binibigay ko na sa iyo ang permis.
po ang gagamitin mo para sa paghuhuli ng ibong adan. At kunin mo yung tubig na nasa balon. Malapit sa Piedras Plata at ibuhos mo sa dalawang malayang. Salamat po. Bait mo. Magpapatuloy mo. Ano nangyari? Oh, Donovan, dito ka? Ito ba ang mundo? Sa mga paghihirap ni Don Juan sa pagsukat sa kanyang palad at pagbiga ng dayap sa bawat awit ng Adarna, nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Ginawa ko. Umuwi na tayo at baka lumala pa ang mundo. Oh, Don Juan. Salamat po. Kung hindi dahil sa iyo at sa tulong ay binigyan mo, hindi ko nakuha yung ibang adara. Salamat po. Oh, hali kayo dito. Pasok kayo dahil pinaghahandaan ko po kayo ng pagkain dahil sa tagumpay ni Don Juan. Saan ka ba nga? Sa mundo. Sa ating natin. Don Juan, ito po ang gamot para sa mga sugat ko. Kaya maganda na kayo makabuhay pang iyong ama. Salamat po. Lamang ng parian na nabigo tayo sa ating misyon at Donovan ang nagtagumpay. Baka ang tingin sa atin ng mga tao ay masama na. Masama naman ang balak ng ganun. Kapatayin si Donovan at kunin ang ibong adarna. Masama ang pamatay at isa pa kapatid natin. Alam kong naiingit sa kanya. Oo, naiingit ako. Pero alam kong masama. Kung gusto mo, saktan lang natin siya. Kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. O sige, ikaw bahala.
Mga anak, nandito na pala kayo. Sino kasama nyo? Nakuha na namin ng ibang Adarna. Siya na ba yan? Hindi naging lubusang kasiyahan ng hari at reyna, sapagkat ayaw umawit ng ibong Adarna anuman ang gawin dito. Umawit lamang ang ibon nang bumalik sa palasyo si Don Juan. Nabihag si Don Fernando sa ibong Adarna at dahil mahalaga ito sa kanya, ipinagbantayan niya ito sa kanyang 3 anak. Dahil sa masamang balak ni Don Pedro, ang ibong Adarna ay lumipad at sa paggising ni Don Juan ay wala na ito at sinabi sa kanyang sarili na siya ay umalis na lang. Matagal ko na kayong pinatawad dahil sa aking pagmamahal sa inyo bilang nakakandang kapatid. Salamat at pinatawad mo na kami. Hindi natin kabisado ang bundok na ito. Oo, maglakad-lakad muna tayo dahil wala naman tayong ginagawa. Tuklasin natin ang hiwaga ng bundok na ito. Ako ang mas nangangatanda. Ako dapat ang pangunang bumaba. Kung nakakarapat ako, ang panganay dapat ang umuuna. Anong nakita mo? Nabutan mo ba ang pinakalalim? Hindi pa, dahil madilim dito sa loob. At sumunod si Don Diego, pati na rin si Don Juan. Si Don Diego ay hindi nakarating sa pinakailalim na bahagi ng balon dahil sa natakot ito. At nang sumunod si Don Juan, hindi katulad ng mga kapatid niya, bumaba pa rin siya kahit madilim at natatakot na ito. At pagkalipas ng ilang oras, nakarating ito sa isang lugar. Maaari ka bang sumama sa akin sa kaharian ng lugar? Hindi pwede, kasi mahiganti nagbabantay sa akin. Ganun ba? At isa pa, kung pakalis man din ako dito, hindi ko pwedeng pabayan ang kapatid ko. Serpiente yung nagbabantay sa akin. Gagawin ko ang lahat para lang. Aalis din po ako. Nagawa ko na ang ginagawa mo sa akin. Pagka ko na ang gastos ng pamantay. Anong ba ang nais mo ipapagawa sa akin? Tulad ng sinabi ko kanina, kailangan pang iligtas ang kapatid ko mula sa serpiente yung nagbabantay sa kanya. Ma, susunod aking mahal. Sa paglalaban ng serpiente, si Don Juan ay natagumpay. Salamat at ligtas ka. At nakita tayo. Salamat. Walang anuman. Ngayon, pupunta na tayo sa pagparoon. Tara, lakban na tayo. Pagmamagdala. Cut.
ang mga legal yun sa'yo dapat lang natutulog. Handa ka na ba mawawala sa gano'n? Handa na. Mauuna na tayo. Sunod na si Donovan. Sige na nga lang. Asa na nga ba si Don Juan? Teka lang, titignan ko lang. Ikaw rin. Si Don Juan ay nagdurusa. Ang lobo ay inutusan ni Doña Leonora na tulungan ang binata na sinisinta. Gayun nga ang ginawa ng lobo. Sa tulong ng mahiwagang tubig na kinuha nito mula sa ilog ay nanumbalik ang lakas ni Don Juan at gumaling ang lahat ng sugat na tinamo niya sa paghulog sa balon. Sa kapalit ng kanilang paghihirap ay nakita nila ang dalawang magkapatid na prinsesa at nakipag-usap sa hari na mapakasal sa kanila. Ama at ina, ito po ang babaeng gusto kong pakasalan. Talaga? Opo. Mahal na Hari at Reyna, hindi pa ako pwedeng magpakasal kay Don Pedro. Sabi ng aking mga magulang, may 7 taon pa ako mabuhay ng mag-isa. Talaga? Opo. Dati Leonora, ba't si Donovan pa? Nandito naman ako. Hitayin kita hanggat mamahalin mo rin ako. Sinunod ko po lahat ng hayop, pero hindi nila alam yung lugar na yun. Baka yung kapatid ko doon, makatulong sa'yo. Gawin mo po. Ang aking pruweba. Ano pong kailangan mo sa akin? Hinahanap ko ang Reino de los Cristales. Reino de los Cristales? Baka hindi ko alam yung lugar niyan.
Magandang umaga po, Haring Salerno. Magandang umaga din, Prinsipe. Nais ko sanang hingin ang kamay ng iyong panganay na anak ni Sidonia Maria. Magagawa mo lamang yan kung ikaw ay dadaan sa ilalim ng aking mga pagsubok. Handa na ho akong tanggapin anumang pagsubok ang dadating sa akin. Kung gayon, para sa iyong unang pagsubok, Si Don Juan ay naghintay para sa prinsesa sa gunam-gunam hanggang sa paggabi. Dumating ang prinsesa at tinanong si Don Juan kung ano ang kautusan na binigay ng kanyang ama. Sinabi ng prinsipe ang kautusan ng hari at ang prinsesa ay nagsabi sa prinsipe na dahil sa kanyang paglalakbay dapat ito mahinga. Ang prinsesa ay pinatag ang bundok sa gabi na iyon at tinanim ang mga trigo at tuwing dumating ang araw ay ito nagiging tinapay. At sa lahat ng pagsubok na binigay ni Haring Salermo, si Doña Maria ay tumulong kay Don Juan at dahil dito natagumpay si Don Juan. sinusumpa ko kayo! Ipahanda ko ng inyong kasal. Meron akong ibibigay na presentasyon para sa inyong kasal. Don Juan, sino ba talaga ang mahal mo? Doña Leonora, dahil hinintay ka ni Don Pedro, kayo dapat ay ikakasal.
Liwat. Kuha namin ang ibang order na. Huwag na lang option para sa inyong kasal. Hindi siya kumakanta. Parusa. Bakod na. Wait lang. Pauman eh. Mamay, man! Mamay, man! Eh, nasan si Anta na nga. Alam ko na, Kuha namin ang ibang order na. Eh, nasan si Don Juan? Siya na ba yan? Hindi namin alam. Uy, Tanya! Ayaw kayo tawa!